Hello mga mamshis! Welcome back to my channel. It's me again, Mami Rain. So for today's recipe ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng masarap na dessert out of saging na saba. So ayan, nag-prepare tayo dito ng 8 peraso ng saging na saba. So gayatin nyo lang itong mga mamshis ng maliliit. Katulad nitong ginagawa ko. Ayan, so nag-prepare na ako mga mamshis ng pinainitan na kawali. So medyo mahina lang yung apoy. Tapos ayan, naglagay na ako ng 1 cup brown sugar. So tunawin lang natin ito ng mabuti mga mamshis hanggang sa wala ng mga buo-buo. At kapag okay na, magdagdag na tayo dito ng 1.5 cup of hot water. So hot water na yung ginamit ko para mabilis siyang kumulo at saka mas mabilis matunaw yung asukal. So, ayan, halu-haluin lang ng konti mga mamshis, tapos intayin natin na kumulo ito. Ayan, kumukulo na siya. So, ilagay na natin yung ating ginayat na saging na saba. Ayan, pakuluin natin ito for 5 minutes and then dagdagan natin ito ng 1/2 teaspoon of salt. So, para hindi siya ganun katamis. Ayan, so pakuluin lang natin ulit siya for another 5 minutes. And then, mga mamshis, kung meron kayong vanilla flavor, pwede nyo siyang lagyan o kaya banana flavor para mas mabango. And then, takpan lang ulit natin ito at pakuluin for another 10 minutes. Kapag ganito na itsura niya mga mamshis, yung malapot-lapot na yung kanyang arnibal or yung asukal niya, yung kanyang sauce, ibig sabihin luto na yan. Kung hindi naman kayo sure, pwede nyo naman tikman mga mamshis. So ayan, set aside lang natin to para lumamig na siya. Tapos dito sa kabilang banda, nag-prepare na ako ng sago. So maliliit na sago yung ginamit ko, yung medyo makukulay, para maganda siyang tingnan. So kapag malamig na, pwede na natin isama itong sago dito sa ating minatamis na saging na saba. So depende sa inyo mga mamshis kung ang gusto niyo ay maraming sago or konti lang yung sago. Ako mas gusto ko yung madami kasi mas masarap nguyain kapag ka maraming sago. So ayan, haluin lang na mabuti mga mamshis. Ayan, so okay na tong ating minatamis na saging with sago. Ayan, so sa lahat po na nag-subscribe sa channel ko, maraming pong salamat. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, mag-subscribe ka na po. So dito gagamit tayo ng angel condensada. So itong cream na to ay chinil ko po ito overnight. Then ibit natin siya hanggang sa mag-double yung kanyang size or yung kanyang lami. So ayan, ibit nyo siya for about 8 minutes. So, ito yung consistency na hinahanap natin. Kapag maputi na siya, kasi yung angel condensada medyo madilaw siya eh. Kapag maputi na siya at ganito na siya ka-thick, ibig sabihin okay na po ito. Ang sunod natin gagawin mga mamshis ay ilipat natin ito sa squeeze bottle. So, ayan, nagkaka-idea na ba kayo kung ano yung gagawin natin today? Stay tuned mga mamshis! At sigurado ako na dagdag kita ito sa iyong negosyo. Patok na yung summer, at talaga naman, hindi mo paniniwalaan na pwede pala to.
Ang sunod naman mga mamshis ay itong piping bag. So, kung meron kayong yung plastic lang, simpleng plastic lang na transparent, ito pwede na yung mga mamshis. Ito kasi meron pa ako dito natirang piping bag, kaya ito yung ginamit ko. So, ibubuhol lang natin siya. Ayan. Huwag niyo masyadong pupunuin kasi pagka puno, hindi siya may ibuhol. Ayan, tapos yung dulo, gugupitin natin yun. Ang gagamitin natin ditong plastic ay itong 1 3/4 by 10. So, ayan. Tama ang hula nyo mga mamshis. Gagawa tayo ng ice candy. At, take note mga mamshis, hindi ito basta ice candy lang. So, ayan. Gawin nyo lang itong procedure na ito mga mamshis. Mas madali kapag gumamit ka ng dulo ng spatula para maipasok natin ng ayos itong ating minatamis na saging. So, ayan, unahin lang muna natin itong ilagay. Maglagay lang ng amount na sa palagay nyo ay tatama lang dun sa cream na ilalagay natin. So, ayan, isunod na natin itong cream naman. So, depende sa inyo kung gusto nyo unahin ay yung cream or yung minatamis na saging or kung gusto nyo naman in between. So, kahit ano mga mamshis ay pwedeng-pwede. Ang mahalaga ay lalagay nyo siya ng minatamis na saging kasi yun yung pinakang flavor ng ating ice candy. Ayan, ganyan lang siya. Tapos, ibuhol na natin kapag mahigpit na yung pagkaka-press natin. Kasi pag maluwag, hindi siya basta titigas sa freezer. Kaya dapat tight yung ating pagtatali. Ayan. O, diba, mga mamshis, ang dali lang niyang gawin. So, ang gagawin natin dito, pagka nakatapos na kayo, ilalagay lang natin sa freezer for 5 hours or overnight. Mas maganda pag overnight para talagang matigas na matigas siya. So, pwede mo na itong idagdag sa iyong negosyo. Alam mo ba mga mamshis kung magkano lang ang ating puhunan dito? 85 pesos lang. So, ang pwede mo kitain sa isang buwan, 13,500 kung gagawa ka ng 30 pieces araw-araw. At sigurado ako na kulang pang 30 pesos araw-araw. Kaya ano pang hinihintay mo? Simulan mo nang gumawa at sigurado ako pag-aagawan ito ng iyong mga customer.